Ayan, maayong gabi kaninyong tanan, mga igsoon, mga higala, daghang salamat sa inyong padayon nga pagpamati kining atong programa Live Talk with Pastor Jobs here on Arimen DXBC Butuan. Ang number one, ako po ay masaya dahil nandito na naman tayo nagkakaniig kahit na magkakalayo tayo sa ating pisikal na katawan. Alam ko na ang espiritu natin na pinananahanan, ang ating puso na pinananahanan ng espiritu ay magkakaugnay. Ayan. At ngayon po ay magpapatuloy tayo sa ating aralin na inumpisan po ilang linggo na po nakakaraan. And without further ado, we will be talking about the 8th argument or compelling proof of the existence of God. Napag-usapan na po natin nung mga nakaraang linggo ang ilan pong mga argumento na I hope and I pray ay nakatulong po sa atin para atin pong maunawaan, hindi lamang para sa atin, kundi maging para sa ating mga anak, kung ano ba yung katibayan natin talaga na may Diyos. Kasi nga po, kagaya nung sabi ko po nung mga nakaraang panahon, mga nakaraang linggo, meron pong mga magulang po na nagiging concern na po sa spiritual na kalagay ng kanilang mga anak dahil hindi na po sila na parang nagiging questionable na sa kanila yung existence ng Panginoon. Parang andyan, talaga bang nandyan pa ba ang Diyos? May Diyos ba talagang buhay? At minarapat po natin na sagutin po yan at nawa ay nasundan nyo po. Pinag-usapan natin po yung unang-una pong argumento, yun po yung tinatawag po natin na cosmological argument. Ang ibig sabihin po niyan, nagkaroon ng pasimula dahil may nagpasimula. At yan po ay ang Diyos. At ang word ng aking anak na lagi kong kinukot, ang sabi niya, no God, no us, because we came from Him, He created us. Without Him, walang anumang nakikita tayo sa ibabaw ng lupa. Ang pangalawa po ay yung fine-tuning argument na atin pong tinatawag at yan naman po ay atin pong pinag-usapan na dahil sa katalinuhan ng Diyos ay makikita natin ang ebidensya. Dahil kung walang Diyos, life would not be possible. Yan po yung katotohanan. Wala pong tsansa na tayo'y manatili na buhay dito sa ibabaw ng lupa. Dahil nga po yung atin pong kalagayan ng earth, for example, is just at the perfect place in the solar system, not so close to the sun, not so far from the sun, para maging habitable ang planetang kinaroroonan natin. At marami pa pong aspeto. Pinag-usapan po natin dyan yung tatlo pong constant, yung cosmological constant, yung gravitational constant, and strong nuclear force. Kung kayo po interesado po na aralin po yan, nandito po lahat yan sa page po ng RMN DXBC Butuan sa Facebook. Pwede nyo pong balikan po yan, yung program po natin every Sunday. At ang pangatlo po ay yun pong argument from intelligent design, yun pong complex biological system na atin pong tinalakay. Nandun din po yan sa mga nakaraan pong broadcast. And also, we talked about the moral argument. Yun pong objective moral values and duties ay nag-exist dahil meron pong nagbigay. If there is a moral law, there is a moral lawgiver. Dahil yun pong evil na sinasabi ng mga atheists, sabi nila, if there is God, why does evil exist? Actually po, that argument is, it opens up a great opportunity for us to present the argument that God really exists. Because if there is evil, you are assuming that there is good. And if there is good, kung merong mabuti, hindi lamang merong masama, may mabuti, ibig sabihin po niyan ay meron pong nagbigay po ng mga ipinag-uutos. Meron pong moral law. At kung meron pong moral law, meron pong moral lawgiver. Hindi po yan random thought processes lamang po ng tao. So, nandun din po yan sa Facebook page po natin sa Armen. We also talked about the argument from the resurrection of Jesus Christ. Yung argumento po na dahil nabuhay na muli ang Panginoong Jesucristo, katibayan yan na mayroong Diyos na buhay. Dahil yan po ay imposible na mangyari. And it has been recorded. We talked about all the evidences that prove that Jesus Christ actually rose from the dead. Pinag-usapan din po natin yung argument from consciousness or yung kamalayan. Hindi po ang atin pong
desisyon, ang ating emosyon, ang ating kakayanang mag-isip, magrason, ay hindi po pwede na resulta lamang ng mga random na mga proseso. Hindi po. Yan po ay ipinagkaloob po ng Panginoon. And we also talked about that. It's in the faith. And also, last week, we talked about the argument from miracles. Meron pong milagro at hindi ito aksidente dahil ang Diyos na ating sinasamba ang kumikilos para sa mga milagrong ito na atin pong pinaniniwalaan ay kanyang ginagawa para ibalik ang tao sa kanya at maging daan ito para sa kanila pong pagtitiwala sa ating Panginoong Diyos. Ayan. At ngayon po, ang atin pong magiging focus po is another proof, which is the argument from desires. Ito po ay pinasikat at hindi lang pinasikat, ito po ay articulated by C.S. Lewis. Yan po ay isa pong kilala pong Christian philosopher, writer, apologist. Kanya pong ipinapaunawa na dahil sa desire na meron po tayo for the transcendent being or transcendent reality. Ibig sabihin po niyan ay yung desire natin higit sa mga bagay na meron tayo ngayon. Ang kanya pong ginagawa pong example po dyan ay ito. Yung iyong pagkauhaw sa tubig ay katibayan na merong kang tubig na nilolong or hinahangad o ninanais. Kapag ay ikay nagutom, ang kagutuman na yan ay katibayan or magpo-point doon sa'yo sa existence ng pagkain. Kasi kung walang pagkain at hindi ka nilikha para kumain, wala kang magiging desire sa pagkain. Kapag ka ikaw, alimbawa ay merong ibang hinahangad na bagay, for example, yung human relationship, di ba? Longing po yan eh. Ibig sabihin yan, kinreate ka for a relationship at merong tao na dapat ay nakaka-connect mo. Kaya kung halimbawa ang isang tao ay nanatili sa isang island for so many years na doon na siya nagkaroon ng nabuksan ang kanyang isip sa kung anumang sitwasyon na siya nakasurvive, if that would be possible, yung kanyang longing po for a connection is an evidence that there is other human being out there. Now, ang tinutukoy po ni C.S. Lewis is yun pong atin pong desire na hindi ma-meet o hindi makatagpo, hindi mapunuan ng mga bagay dito sa lupa. Yan po yung desire for the transcendent reality, the desire for God, and the desire for the things that are in the afterlife. So ito po yung detalye po ng explanation po niya na ito. Meron po tayong 4 po na key points na pag-uusapan at mga kasama, hindi lamang ito para sa inyo. Ito po ay ipinapaabot din natin para sa inyong mga anak, kaya nawa ay inyong maunawaan ito, matulungan tayo ng banal na espiritu upang ito'y maipaliwanag din natin sa ating mga anak. So sa aking mga anak, ganun din po, si John David and si Philip Jos, please listen very carefully, we will be talking about this later. So ang una pong puntos ay ito, yun pong atin pong innate desire for something beyond is a proof that there is something out there that is not here on earth, na wala ngayon. So, para kay Lewis po, yung kanya pong observation that all human beings experience a deep, often unfulfilled longing for something transcendent. Yun pong mga bagay na hinahangad natin na wala po dito. Ang ginamit na pong word po dyan ay yun pong joy. Yun pong great longing na hindi nasasatisfy ng kahit na anong bagay sa mundo. Meron pong mga ginagawa pong alternatives. Meron pong mga alternatives na ginagawa tayo na pinipilit natin or sinusubukan nating i-fulfill yung desire natin. Halimbawa na lang, yung tao na nakakaramdam ng emptiness, ang kanyang gagawin dyan, kasi nga po yung desire na yun ay hindi namimit ng sa ibabaw ng lupa, ang ginagawa niya, nag-explore siya. Sometimes, ang iniisip ng tao, siguro pag nagdagdag ako ng asawa, ay mafulfill na yung desire na yon. O kaya naman, kapag ka ako'y nag-acquire ng mas magandang sasakyan or mas maayos na
material na bagay, baka ma-fulfill yung longing na ng aking puso. O kaya naman, siguro pagka ako'y nagkaroon ng mas marami-raming pera ay mas magiging masaya na ako at mapupuno na ang aking damdamin, ang aking puso. So, dahil walang nakakatagpo, walang nakakapag-fulfill sa mga bagay na iyon, ipinapaunawa po na ito pong desire na ito ay para sa kabilang buhay, hindi dito sa mundong ibabaw. Magandang gabi kasamang Jacob Lastimosa. Yan, shout out sa mga kapatid natin sa Bonbon. So, yung innate desire, yung atin pong hangarin na naririyan na sa ating pagkatao, yan po ay desire for something beyond this world. Ang po ay yung ginamit niya na analogy to natural desires. Kagaya nung sinabi ko po kanina, ikinumpara po ni C.S. Lewis po yung transcendent longing to other natural human desires. Kagaya nga yung hunger, it points to the existence of food, yung thirst to the existence of drink, and tiredness to the existence to the need for rest. Ang lahat po ng desire po na ito ay nagkukorespond dun po sa something real that can satisfy that desire. Ganon din naman, yung desire natin for something transcendent, for something na beyond sa mundong ito, suggest the existence of something that can fulfill it. Namely, God and eternal life. Dahil tayo po'y na-disconnect sa Diyos because of sin, nalayo sa kanyang presensya, simula nung oras na si Adan at si Eva ay nagkasala hanggang sa atin na kanilang mga inapo ay nagkaroon po ng ganong hangarin na walang anumang bagay sa ibabaw ng lupa ang makakapagpuno. Dahil para yun ay mapunuan, ma-fulfill yung desire na yun, kailangan na tayo ay makabalik sa Diyos at maranasan ang kanyang presensya. Walang iba. Another point na kanya pong i-discuss is yun pong inadequacy of earthly pleasures. Ibig sabihin po niyan, yung hangarin para sa kaligayahan ng mga makamundo ay hindi nagiging sapat. Kagaya nung sinabi ko po, di ba kanina, kung magkaroon lang ako ng additional na, iniisip nung iba, asawa, sasakyan, bahay, bagong gadget, or mas maraming pera, yung mga bagay na yon, sa kabila ng pursuit or paghahangad ng mga tao sa mga bagay na ito, hindi nagkaroon ng kaganapan. Ibig sabihin, kung ang mga bagay sa mundong ibabaw ay hindi nagagawang punuin ang hangarin ng iyong puso or katagpuin ang hangarin ng iyong puso, then, yung bagay na hinahangad mo ay wala dito. So kung tayo'y may gutom, merong pagkain. Kung tayo ay merong pagkauhaw, merong tubig. Kung tayo po ay napapagod, nangangailangan tayo ng kapahingahan. Kaya kung meron tayong longing na hindi namimit ng mundong ito, yan ay ang Diyos, ang kanyang presensya na nagbibigay ng kapunuan sa puso ng tao. So kung walang bagay sa mundo ang nakakapagpuno nito, it's beyond this world. Kaya kung maaalala nyo po ang kwento po ni Solomon, hindi ko alam kung naaalala pa ni Brother Jacob ang kwentong ito. So si Haring Solomon po ay ginamit ng Diyos na iparana sa kanya ang lahat ng hangarin ng tao sa mundo. Ano po yung hinahangad ng mga tao sa ibabaw ng lupa? Yun po ay, una, ay yung mga kalayawan, pleasure. At ang sabi po ng Biblia tungkol kay Haring Solomon, lahat ng kanyang hinangad ay kanyang ginawa, hindi niya diniprive ang kanyang sarili, pero ang sabi niya, wala ring kwenta. Ano pa? Hindi lamang sa mga kalayawan, maging sa relasyon. At yung mga nag-iisip na magdagdag ng makakalaguyo, huwag niyong isipin na ang additional one ay magbibigay ng satisfaction sa inyo. Dahil si Haring Solomon po
Ang kanyang asawa ay hindi 10, hindi 20, hindi 100. Ang sabi ng Biblia, 1,000. 700 legitimate wives and 300 concubines. Ibig sabihin yan, bakit inalaw po ng Lord yun? Ako po'y naniniwala na ginamit ng Diyos si Haring Solomon para maging object lesson. Na ikaw kasamang John, kung merong paghangad na magdagdag ng isa, huwag mo nang hangarin pa dahil hindi magiging sapat ang isa, hindi ang 2, hindi ang 10, hindi ang 20. Solomon had it all, pero yung desire sa puso niya, ang sabi niya, meaningless. Bakit? Kasi hindi nagbigay ng totoong kaligayahan. Ano pa? Ang sabi po ng Biblia, si Haring Solomon ang pinakamayamang naging hari ng Israel. Pero ano pa rin sabi niya? Meaningless. Hindi pa rin nagbigay ng kaganapan sa kanyang puso. So, yung knowledge naman na sinasabi ng iba, kapag ikay naging mas marunong, mas magiging masaya ka, hindi totoo. He was the wisest king of Israel, yet he said, life is meaningless. At doon po naunawaan po natin na walang anuman na bagay sa ibabaw ng lupa ang pwede at may kakayahang kumatagpo ng atin pong desire po na yan for the transcendent, for the things beyond this world. So, ang apat po na punto po dito sa argument from desire ay yun pong logical structure, yung reason, correct reasoning. Ito po yung premise 1. Every natural, innate desire corresponds to some real object that can satisfy that desire. Ang atin pong mga natural na hangarin ay tumutukoy po sa mga totoong bagay na makakapag-satisfy ng desire na yan. Okay? Ang premise number 2, there exists in us, meron pong, nasa sa atin po yung pagnanais na walang anuman sa ibabaw ng lupa o kailanman or sino man ang makakapag-satisfy. Therefore, the conclusion is, meron pong something more than time, more than earth and creatures that can satisfy this desire. Hindi dito, hindi makamundong bagay, hindi anuman o sinuman sa mundong ibabaw ang makakapag-satisfy niyan. Kundi, something beyond this time, this place, and the people and creatures here. And that is God and eternal life only ang makakapag-satisfy. So, every natural innate desire corresponds to some real object that can satisfy that desire. And because there in us a desire which nothing in time or earth or in any creature can satisfy, our conclusion is that there must be something more than time, earth, and creature that can satisfy this desire. So, nawa po ay naging maliwanag po yan. Kaya kapag ito po ang pagpapaliwanag natin sa ating mga anak. Every time na mauuhaw ang inyong anak at naalala nyo ito, igawin nyo po na ilustrasyon po yan. Anak, kita mo, ikaw ay nauuhaw kasi merong pangangailangan sa iyong katawan at yan ay ebidensya na merong tubig na makakapag-satisfy sa thirst mo na yan. Kapag nagugutom ka, di ba? Meron kang desire na kumain, pero may pagkain na nagbibigay ng satisfaction doon sa kagutuman na yun. Ganon din. Tatanungin nyo po ngayon ang inyong anak, anak, meron bang pagkakataon na parang meron kang pangangailangan, meron kang desire na hindi mo maipaliwanag? So kapag ang bata po ay meron ng sariling kamalayan, ma-acknowledge, opo ma, opo pa, parang hindi ko din alam minsan kung ano yung gusto ko pero merong nararamdaman na kahungkagan or pagnanais doon sa bagay po na yon. So, doon nyo po ngayon ipapasok yun pong reality ng Diyos. Anak, kaya meron tayong ganyang desire na hindi na nami-meet or nakakatagpo ng mga bagay sa mundo or ng sino mang tao sa mundo dahil Diyos lamang ang makakapagpuno niyan.
Kaya maliban na ang tao'y magbalik loob sa Diyos, magkakaroon lagi sa puso niya ng kahungkagan na walang anuman at walang sinuman sa ibabaw ng lupa ang makakapagpuno. So yan po ang dapat nating nagiging paliwanag po. So yan po, ito po yung mga illustrations and explanations po na ginamit natin. Yun pong inconsolable longing na wala pong na nakakapag-meet sa ibabaw ng lupa, yan po ay Diyos ang tangi pong makakapagpuno. So, kapag meron pong anticipation sa puso natin na hindi natin mapaliwanag, ginagawa tayong aware ng Diyos na siya pala yung ating hinahangad. So, dahil po sa atin na mga nakakaunawa na nito, nakapakinig po nito, meron pong pangungusap po sa inyo ang Diyos at hindi aksidente na kayo po ay nanonood po nito. Pakinggan nyo po itong mabuti. Kung sa inyo pong pagmumuni-muni ay inyong ma-recognize na talagang merong need sa buhay ko na hindi ko alam kung ano ang makakapagpuno. My friend, the Lord is telling you right now that if you have a desire that no human being can fulfill and nothing in this world can satisfy, the Lord is speaking to you that it is Him that you need. Siya lamang ang makakapagpuno ng hangarin ng iyong puso na walang sinuman at anuman ang pwedeng makapagpuno. Huwag nating sayangin ang ating oras, ang ating lakas, ang atin pong kung anumang meron tayo sa paghahangad at pag-explore para mapunan ang kakulangan natin. Yun pong human discontent ay resulta po yan ng kawalan po natin ng pagkaunawa at pagkakilala sa Diyos na ating manlilikha. Kaya ang mga tao po restless. Bakit po? Kasi po, hangad sila ng hangad sa mga bagay na inaakala nilang magbibigay ng kapunuan pero hindi nila natatagpuan. Pero kung ikaw ang nakakapakinig ng mensaheng ito ngayon, ang sinasabi ng Diyos, hindi mo siya matatagpuan. Ikaw ang tinatagpo ng Diyos. At ang oras na ito ang itinakda ng Diyos upang ikaw ay makaranas ng kapunuan. Meron pong partial deposit na igagawa ang Diyos, ay naibibigay ang Diyos. Yan po ay ang pananahan sa iyo ng Banal na Espiritu. Siya po yung deposit guarantee of what's to come. Kapag kinilala mo ang Panginoong Hesukristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, magkakaroon ka ngayon ng great contentment and satisfaction, acknowledging na walang anumang bagay sa mundo ang pwedeng magpuno kundi Diyos lang. So meron ng deposit guarantee. Yan po yung Banal na Espiritu na mananahan sa iyo. Dahil ang ultimate fulfillment and satisfaction will happen when the Lord brings us home with Him in heaven. So kaya po kung meron po tayong longing for something transcendent, you know now that God is the answer. Marami po ako mga verses po dito na nasa listahan ko. Makikita nyo po dito kung ano po yung human desire na tanging Diyos lang ang makakapagpuno. Meron po sa Psalm chapter 42 verses 1 to 2. Ang sabi, as the deer pants for streams of water, so my soul pants or longs for you, O God. My God, for the living God and meet with God. So, this verse vividly illustrates the deep intrinsic longing for God that is comparable to a thirst that only He can quench. Kung merong desire ang katawan for water, our soul also has that desire for God. Meron pa po dito another one in Psalm 63 verse 1, O God, you are my God. Earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My body longs for you in a dry and weary land where there is no water. So the yearning for God's presence
acknowledging that nothing in this world can satisfy the soul's deepest thirst. And that is our desire for something transcendent, the desire for God, for being reconnected with Him and His presence. Another one in Isaiah chapter 26 verse 9, my soul yearns for you in the night. In the morning, my spirit longs for you. When your judgment come upon the earth, the people of the world learn righteousness. Yung verse po na ito, binibigyan po ng emphasis po yung constant unfulfilled longing for God, which is indicative of our created purpose to seek and know the one and true God. Sinabi din po dito, yun pong insufficiency of earthly pleasures. Kapag binasa nyo po ang Book of Ecclesiastes, ang pabalik-balik po na makikita natin doon, meaningless, meaningless, everything is meaningless. Ang word na, ang ginagamit pong metaphor po lagi doon is life under the sun. Life is meaningless under the sun. Bakit po? Under the sun means here on earth. No, nothing in the world can satisfy our longing. So insufficiency, the insufficiency of earthly pleasures are being described or is being described in the book of Ecclesiastes. Yun pong fulfillment in God alone. Ito po'y in-explain, itinuro mismo din po ng Panginoong Hesus. At naging napakalinaw po dyan. Ang sabi sa John chapter 4, 13 to 14, ang sabi niya, everyone who drinks this water will be thirsty again, but whoever drinks the water I give him will never thirst. Indeed, the water I give him will become in him a spring of water welling up to eternal life. So, yung water po, earthly water na ating iniinom, patuloy tayong nauuhaw. 'Di ba? Hindi tayo nagsasawa sa tubig. Ang Espiritu ng Diyos kapag nanahan sa atin, siya yung magbibigay ng bukal ng buhay, bukal ng tubig. Na sabi po dito that a spring of water welling up to eternal life. So yan po'y walang hanggang satisfaction sa kanyang pong piling. So kaya po ito po ang promise po ng Diyos para sa bawat isa. Yun pong eternal satisfaction. Eternal satisfaction that can't be found elsewhere but in God alone. Kung kayo po ay meron ng consciousness of that longing, then the Lord is telling you right now that He is the answer. In Revelations chapter 22 verse 17 says, the Spirit and the bride say, come, and let him who hears say, come. Whoever is thirsty, let him come, and whoever wishes, let him take the free gift of the water of life. Because He is our ultimate satisfaction. Kaya kung nararamdaman mo ngayon, kaibigan, ang kakulangan sa iyong puso, ang kawalan ng kakontentuhan, ang kalungkutan sa kabila ng napakarami mong mga ini-explore na bagay, yan ay dahil walang bagay sa mundo at walang sino man sa ibabaw ng lupa ang makapagbibigay ng totoong satisfaction ng iyong kaluluwa. Kaya nga ang sabi po ni Blaise Pascal, ang sabi niya, there is a God-shaped vacuum in every heart of a man, so big that can only be filled by the Son of God, Jesus Christ. So ang Panginoong Hesukristo, kaibigan, ang kailangan mo upang maranasan mo ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. At naririnig mo ang mensaheng ito, hindi lamang patunayan na totoo ang Diyos, kundi nais niya na siya ay maranasan mo, na siyang magbibigay ng kaganapan sa puso mong hungkag. Nawa po ay naging malinaw po ang salita na ito na atin pong pinag-usapan at napagpala nawa tayo ng ating Panginoon ngayong gabi. So, maraming salamat po sa lahat ng kasama po natin, Brother Randy, at sa mga kasapatid ko sa Crusaders, sa mga nanonood po, sa mga nasa radio, at kung even those who will be watching this later on, nawa po ay katagpuin po kayo ng Diyos. Ako po ay masaya na naging kabahagi po ng mensahe ng Diyos na ipinapaabot po niya
sa inyo. So daghang salamat mga kasama for joining me tonight. I hope na tayo po ay mapagpala ng Diyos hindi lamang sa mundong ito kundi maging sa buhay na darating. At ang pagpapala na yan, ang susi ay hindi ang kabutihan mo, hindi ang sakripisyo mo, hindi ang relihiyong kinabibilangan mo, kundi ang relasyon mo sa Panginoong Hesukristo. Tawagin mo siya at kilalanin bilang iyong Panginoon na tagapagligtas at ang Espiritu niya ay mananahan sa buhay mo. Tayo po'y manalangin. Aming Diyos, maraming salamat po sa iyong salita na napag-usapan namin at sa mga katuruan na nagpaunawa sa amin na tunay na may Diyos dahil meron kaming hangarin na walang anumang bagay sa mundo ang makakapagpuno. Nawa po ito po'y lumago sa aming mga puso at kilalanin ka ng bawat isa bilang Diyos na manlilikha, Diyos na manunubos, na lubos na nagmamahal sa amin. Maraming salamat po. Nawa ang kauhawan namin sa aming espiritu ay masatisfy ng mong espiritu. Simula ngayon at magpakailanman, ikaw po ang kinikilala naming Panginoon, Hari at Manunubos. Ito po ang amin pong panalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen and amen. God bless you mga kasama. I hope to have you again next time. Ito po si Pastor Jobs Tolentino, ang inyo pong nakasama sa loob po ng 30 minuto, mahigit ng konti. Dito po sa nag-iisang istasyon ng katotohanan ng RMN DXBC Butuan, ang number 1. Daghang salamat kasamang Ramil, sa ating manager, sa ating technical assistant kay kasamang June at sa tanang mga tagpaminaw ng ating programa. God bless you. I hope to have you again next time. Good night, good evening. Bye-bye.